Shoutout po muna sa mga solid nating mga ka-teammate na sila Glenn Kalinawan, Orlando Lim, Dingdong Dantes, Pablito Orozco, and Julio Budoso. Hinebra, bubuo at mas magpapalakas pa ng koponan gamit ang mas bagong bigating core. So yan nga ang nakakagulat nating mga tatalakayin. Pero bago nga natin talakayin itong topic natin ito, baka naman pwedeng makarequest kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Malaking tulong na po ayon. Salamat po. So atin ngang talakayin at magbigay tayo ng reaksyon at opinion base rito sa nabasa nating post ni Juan Gilas Pilipinas kung saan nakasaad rito na Barangay Hinebra plans this 2024-25. This why Barangay Hinebra need this new core in 2025. Coach Tim said, I like this core. In my team, I definitely a champion contender. Multiple source ask, paano nyo makukuha yung core na yan lahat? Valuable yung mga yan. Richard said, si Newsam free agent, si Wright at Slaughter, right lang nila madami ng kunin. Medyo mahihirapan lang kami sa Parks at Mikey, pero andyan naman si Jeremiah at mga picks. So kung tatalakayin natin to, yung Newsam muna, kung titingnan natin, matunog ang usap-usapan rito. Nito lang na plano nitong i-explore ang kanyang pagiging unrestricted free agent sa oras na ma-expire na ang kontrata ni Newsam sa Meralco. May balita nga rin na ito'y inilagay rin sa trading block ng Meralco. So si Newsam nababalitang baka nga raw po Hinebra ang next destination nito dahil nakita na ni Coach Tim kung paano gamitin ang laro ni Newsam. Dahil sa itong player na to ang nabigyan ni Coach Tim ng matinding assignment sa Gilas as a defender player na kanya namang napagtagumpayan. So nakakay-Newsam yan dahil sa tingin naman natin nagustuhan rin ni Newsam ang sistema na meron si Coach Tim. So si Newsam swak ito bilang forward guard. At mapunta naman tayo rito sa small forward na si Matthew Wright. Kasalukuyang naglalaro ito sa B-League sa Japan sa team ng Kyoto Hanaris. Huling naglaro ito sa team ng Phoenix Super LPG dito sa PBA. Si Matthew Wright, literal na shooter talaga ito. Mautak sa game at maganda sa laro niya. Kahit na 6'4" ang height niya, kaya niya nga talagang magbaba at magdala ng bola. Sa edad niya nga po ngayong 33-year-old, eksperyensado na talaga. Kaya kung makuha man to ng Hinebra, magbe-benefits rin talaga dito itong Hinebra. Dun naman tayo sa Greg Slaughter. Ito yung 7-footer na big man. Nakasalukuyan nga pong nasa team ng Rising Zephyr Fukuoka sa Japan B-League. Huling naglaro ito sa PBA sa team ng Northport. Pero bago to napunta sa NP, naglaro ito sa team ng Barangay Hinebra at 4 na beses tong nakakuha sa Hinebra ng kampyonato. Kung maibalik man ng Hinebra si Greg Zilla, for sure, pagdating sa ilalim, kayang idomina ng Hinebra ang mga makakalaban nila dahil sa magkakaroon sila ng di lang Twin Tower, kundi Triple Tower pa. At yung Ray Parks naman, ito yung player na minsan na ring nabanggit na pangarap nitong maging kabarangay. Kasalukuyang naglalaro siya sa Japan B-League para sa team nga po ng Nagoya Dolphins. So si Parks, yung player na tipong po pwedeng catch and shoot ang role sa team dahil sa pagiging shooter rin na to. 31-year-old at sa height niya nga pong 6'4", guard nga po talaga ang position niya. Ito yung guard na masasabi mong mabilis makakuha ng advantage sa court kontra sa mga guard na kanyang mga nakakalaban dahil na rin sa height. Sabayan pa ng pagiging sharpshooter niya. Yung Mikey Williams naman, kasalukuyang free agent pero dating hawak to ng TNT Tropang Giga, maging champion or naging champion and MVP pa ito ng team ng TNT. Kaya lang magpahanggang ngayon, wala pa ring balita kung maglalaro pa ba ito sa TNT. Dahil kung natatandaan nyo mukhang wala na talagang babalikan sa TNT after i-terminate ng kontrata nito. O depende na lang kung maging okay na muli sila ng TNT. Pero kung titingnan naman natin yung skills ng manlalarong ito, talaga namang magaling at maaasahan mo talaga. Kumbaga, malaki talaga ang kaya niyang maitulong sa koponan, kaya niyang magawa para sa team. Kaya naman, kung sa tulad ng mga sinasabi rito sa nabasa nating ito,
kung makuha man ang Hinebra at napagsama-sama ang limang to para sa tinatawag na bago or new core na di umano'y plano batay rito. Para sa atin at opinyon natin mas lalakas pa nga po ang Hinebra pag nagkasama-sama sa iisang koponan ang limang ito. Pero kayo, ano opinyon nyo sa rumors na ito? Shoutout sa mga solid nating laging nakasubaybay gaya nila Renz Belasa, Arnold Salazar, Turto Garandi, Juan Salige,
and Ronald Verbosidad.